Muli ay magandang umaga po mga kapatid at muli tayo po ay mag-aaral ng banal na salita at sa pagkakataong ito ay pag-aaralan po natin ang aklat ng Galacia o yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Ganito yung pagkakasulat po niya. Sabi, si Pablo na apostol, hindi mula sa tao ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Hesukristo at sa Diyos Ama na siyang sa kanya muling bumuhay at sa lahat ng mga kapatid na nangasa ng kasama ko sa mga iglesia ng Galacia. So ang sulat pong ito ni Apostol Pablo ay sa mga iglesia ng Galacia. Mapapansin po ninyo, ito ay hindi lamang sulat sa isang kongregasyon o isang lokal, kundi ito ay sulat sa iba't ibang lugar ng Galacia o lokal ng Galacia. So, ang sinusulatan po niya ay maraming kongregasyon na located po doon sa Galacia. Ito po ay sulat na po sa Pablo noong 49 AD. Ito ay right after his first missionary journey. Doon sa kanyang first missionary journey, sa bandang huli ng kanyang travel, ay nakarating po siya sa iba't ibang lugar sa Galacia, doon sa tawag na South of Galacia. Nakarating po siya sa Antioquia ng Pisidia, nakarating rin po siya sa Iconio, nakarating po siya sa Lystra, nakarating po siya sa Derbe. At dito sa mga lugar na ito na narating niya, ay nakapag-establish po siya ng mga local churches. So meron pong local church sa Antioch, may local church sa Iconio, may local church sa Lystra, may local church sa Derbe. Sa pagkakataong ito yung kanyang sinusulatan. Tandaan po natin, kaya po nagkakaroon ng sulat. May mababasa po tayong sulat dito sa ating New Testament, scriptures, may sulat po sa Roma, may sulat po sa Efeso, may sulat sa Colosas, may sulat po sa Thessalonica. Kaya po may mga sulat ay dahil po sa problema, at kaya po sinusulatan upang makatulong yung sulat na yon sa problema ang kanilang kinaharap. At sa pagkakataong ito, yung Galacia po, yung mga churches sa Galacia ay nagkaroon rin po ng problema. At sa pagkakataong ito, dahil nga po may problema, yung mga taga-Galacia ay sumulat si Apostol Pablo. Ano po yung problema ang kanilang kinaharap? Ayon po dito po sa ating binasa sa Galacia Kapitulo 1, ang talataan pong ating babasahin ay naandun po sa 6 at ganito po ang ating mababasa. Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nagsisiibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. So dito sa pagkakataong ito ay nabasa natin po, may problemang kinaharap ang Galacia. Matapos na mapangaralan ni Apostol Pablo nung tamang ebanghelyo, ang mga ito ay tumanggap sila, kay dali nilang tinanggap yung pangangaral naman ng ibang ehelyo. So ang nangyayari po, nung mangaral po si Apostol Pablo sa Antioch ng Pisidia, nangaral po siya ng totoong aral. Pero pagkatapos na umalis siya at lumipat naman po siya sa Iconio, meron pong mga Hudyo na nangangaral naman ng ibang ebanghelyo. At ganon rin po ang paglipat niya po mula sa Iconio, papuntang Lystra, papuntang Derbe, ating Panginoong Jesucristo. At papansinin po natin dito, ang sabi ni Apostol Pablo dito po sa ibang ebanghelyo na kay dali nilang tinanggap, ang sabi, hindi naman po ito iba. So, yun po yung nagiging problema, sapagkat kung mapapakinggan po ito ng iba at ikaw kumpara sa
tunay na ebanghelyong ipinangaral ni Apostol Pablo, hindi po nila manonotice, hindi po nila mapapansin yung pagkakaiba, sapagkat yung ipinangaral din ng mga tao na tinatawag na ibang ebanghelyo, actually the same ebanghelyo na ipinangaral naman ni Apostol Pablo. So, mahirap pong i-distinguish kung ano ang tunay. Para rin po yan yung perang ginagamit po natin. Meron po tinatawag na counterfeit money. At yung counterfeit money, hindi po nyo madidistinguish doon sa real money unless na alam nyo po yung real money. At dito, ganito po yung kanilang ginagawa. So, hindi po ito actually ibang ebanghelyo. The same ebanghelyo, the same gospel na ipinangaral po ni Apostol Pablo, yung naririnig ng mga ito. Ang sabi ni Apostol Pablo ay ganito, muli natin babasahin. Ako'y namamangha na kay dali ninyong magsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ibang ebanghelyo. No, hindi naman po ito ibang ebanghelyo. No, yung kanilang tinanggap. Pero ano nangyari? Bakit ito naging iba doon sa tunay na ebanghelyong ipinangangaral naman ni Apostol Pablo? Ang sabi po, ulitin natin basahin sa verse 7, sabi, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nagsisiibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. So dito po ay binanggit ni Apostol Pablo, hindi naman po ito iba. Pero kaya po na ito naging iba ay meron pong ilan, no, nangangaral naman. No, meron pong ilan na iba po yung intensyon. Ang intensyon po ay pasamain yung ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo na ipinangangaral nila Apostol Pablo. Po, ang sabi po sa English na po, pinipervert nila o tinatawag na tinitwist o dinidistort. So ito po yung ebanghelyo. So nagiging ibang ebanghelyo dahil po nagkakaroon ng slight twisting o distortion, no, na kanilang ginagawa. Pinipervert nila yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo na ipinangangaral po nila Apostol Pablo. Ay mahirap po yun. No, kaya nagkaroon ng problema ang mga taga-Galacia. Akala nila yung ipinangangaral din sa kanila nung ibang nangaral sa kanila bukod sa pangangaral ni Apostol Pablo ay pareho rin nung ipinangaral ni Apostol Pablo. Kasi nga parehong pareho. At yun yung problema, maski sa panahon natin ngayon, yun yung nagiging problema sa atin sa panahon ngayon na sa dami nung nangangaral, hindi na po natin alam kung sino po yung nakakapangaral ng ibang ebanghelyo. At doon sa tunay na ebanghelyo. Sayang naman, sapagkat ano ba ang nagagawa ng tunay na ebanghelyo? Kapitulo 1 ng Roma at ang talata ng ating babasahin ay naandun po sa 16, ay ganito po ang ating mababasa. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Andiyan na naman po yung salitang ebanghelyo. Ano po? Sabi doon, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. O dito sinasabi ni Apostol Pablo, I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God unto salvation. So, ang kahalagahan po ng ebanghelyo ay ito ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Pero paano kung ang ebanghelyong ating napakinggan ay
ay hindi na po yung tunay na ebanghelyo, kundi ito po yung yung ibang ebanghelyo. Na ang problema naman po dito sa ibang ebanghelyo, kaya hindi po natin madidistinguish ang pagkakaiba nila, ay dahil nga po itong ibang ebanghelyong ito ay ay pareho rin nung ebanghelyo. At maski ngayon nagiging katuwiran po yan, na siyempre saan pa natin makikita ang ebanghelyo? Natural dito po sa Biblia, at sasabihin ng mga ibang tao, pare-pareho naman nangangaral ng Biblia. Ayun na nga po, pare-pareho nangangaral ng Biblia. Ganon rin po doon sa panahon nila po sa Pablo, pare-pareho pong nangangaral ng ng ebanghelyo. Pero may mga taong nangangaral ng ebanghelyo na tinitwist, pinipervert, dinadivert sa iba yung pangangaral ng ng ebanghelyo. At ito ay delikado. Bakit? Kung ganun ang nangyayari, mahirap po ma-distinguish ng tao. Kaya po, may mga taong naililigaw dahil sa kanilang pakikinig, dahil ang napapakinggan po nila ay hindi yung tunay na ebanghelyo, kundi yung yung ebanghelyong itinwist na. Nga yung problema. Kung ibang ebanghelyo na pangaral sa kanila, paano sila magiging tunay na iglesia o tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Kristo? So, ang purpose po para makarating sa tunay na iglesia, dapat tunay na na ebanghelyo rin yung ating mapapakinggan. Basahin po natin dito sa 2 Thessalonians. Ang kapitulo po ay naandun po sa 2, so 2 Thessalonians chapter 2, at ang babasahin po natin ay 14. Ganito po ang ating mababasa. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo. Nakalagay po dyan, sa kalagayang ito, tinawag niya kayo. Anong ibig sabihin po nun? Sa kalagayang ito, naging church kayo. Ang ibig po sabihin po ng church ay called out people. You were called. Ibig sabihin po ng church. At dito makikita natin, sa kalagayang ito, tinawag kayo. Ibig sabihin, sa kalagayang ito, naging church kayo. Naging iglesia kayo. Sa kalagayang ito, tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. So yung sa pamamagitan ng pangangaral ng tunay na ebanghelyo, yung aming sinasabi doon, ebanghelyo, ipinangaral na po sa Pablo, ito po yung tunay na ebanghelyo. Doon po nagkakaroon ng doon po nagre-resulta ng church. Doon po nagre-resulta ng mga tinawag ng ng Diyos. Ulitin natin, basahin natin, sa kalagayang ito, tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesus. So, unang natin nabasa doon sa Roma chapter 1 verse 16 na sabi, ang ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Pero dapat yung tunay na ebanghelyo ang ating matanggap at hindi yung ibang ebanghelyo. At dito naman po, ang sabi, sa kalagayang ito'y tinawag, naging church kayo, sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. Anong dahilan? Upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoon Kristo. So ang ebanghelyo po ay ay ipinangangaral ang kadahilanan upang magkamit ng kaluwalhatian ng kaluwalhatian ng ating Panginoon Kristo. Kung ano yung kaluwalhatian ng ating Panginoon Kristo, ganun rin magkakaroon ng kaluwalhatian ang mga tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng ng ebanghelyo. So pansinin po natin 'yon. So mahalaga po yung tunay na ebanghelyo. Mahalaga po na maintindihan natin yung tunay na ebanghelyo at ikumpara ito sa hindi tunay na ebanghelyo upang sa ganon ang matanggap po nating aral at panatilihan po nating aral ay yung tunay na ebanghelyo at hindi yung ibang ebanghelyo.
At para maintindihan po natin yan, kaya nga ito'y sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Galacia, at ang problema po dito ay yung pagtanggap nila ng ibang ebanghelyo. Natural, mauobliga si Apostol Pablo na na pag-aralan ang bagay na ito. No, dito po sa aklat ng mga Galacia ay tatalakayin niya po yung tunay na ebanghelyo. Pero pansamantala ay titigil po natin itong pag-aaral na ito, at sa susunod na video ay titingnan po natin ano po yung tunay na ebanghelyo na ipinangaral ni Apostol Pablo.